Willie C., Amin Boratong, George C., Sam Lichua, Joel Capones at Herbert Colango. Lahat kami na hindi sumunod sa gusto ni JB ay ginalugad ang aming mga kubol at pagkatapos ay dinala sa National Bureau of Investigation at doon ikinulong ng ilang buwan. Hindi ko na ikinagulat na hindi nasali ang kubol ni JB sa paggalugad. Hindi siya dinala sa NBI. Alam ko na dahil malakas siya kay dating Secretary de Lima. Alam ko rin na ang paggalugad sa aming mga kubol at pagdala sa amin sa NBI ay kanyang paraan na pagpaparating ng mensahe sa amin na ang hindi sumunod sa gusto niya na idaan ang lahat ng operasyon ng negosyo sa droga sa kanya ay kaya niyang ipalipat at ipatanggal ang mga espesyal na pribilehiyong itinatamasa sa loob ng bilibid. Noong ibalik kami sa NBP, kami ay inihiwalay na sa maximum at inilagay sa Building 14. Makaraan ng ilang buwan ay isinama sa amin si JB. Alam ko na napilitang gawin ito kay JB dahil masyado nang nababantayan ng media ang mga drug lords sa bilibid. Ngunit kahit nasa Building 14 na si JB, ay nananatili pa rin siyang makapangyarihan at takot pa rin sa kanya mga tauhan ng Bucor, lalo na ang mga jail guards. Noong nasa Building 14 na kami, pinipilit akong muli ni JB na sumosyo sa kanya. Hindi pa rin ako pumayag. Noong March 25, 2016, dinalaw ako ng aking pamangkin. Matapos nilang umalis, nakatanggap ako ng tawag at sinabi na hinuli daw ang aking pamangkin, kasama ang kanyang asawa at 4 na tao pa. Nasa bikutan daw at kung hindi ako magbibigay ng 5 milyon, ay kakasuhan sila ng paglabag sa droga. Dahil hindi ako magaling magtagalog, nagpatulong ako kay Hans Tan at siya ang nakipag-usap doon sa tao. Napag-alaman ko na pamangkin ito ni DOJ Secretary de Lima at Jad ang pangalan. Tinawaran ko ang halaga na hinihingi at umutang ako sa kaibigan ko ng 1 milyon. Sa panahong yon, nagkakasino ang kaibigan kong ito at doon mismo sa kasino ibinigay ang cash na 1 milyon kay Jad. Dinagdagan ko pa ito ng 1 milyon na idiniposito sa bank account ni Jad. Kinuha niya rin ang 800,000 pesos mula sa bank account ng kapatid ng isa nilang dinukot. At dahil kailangan daw nila ng sasakyan para sa kampanya ni Secretary de Lima, ay kinuha din ang 4 kong sasakyan. Ang mga sasakyang ito ay isang Honda Civic na kulay silver, isang Honda City na kulay itim, isang Toyota Vios na kulay itim, at isang Toyota Innova na kulay itim, black. Noong March 26, 2016, tumawag si Jad sa pamangkin kong si Sally na magdagdag pa ng 3 milyong piso para sa pagtakbo sa Senado ni dating DOJ Secretary de Lima. Kapalit nito ay sinigurado nila na hindi kikidnapin uli ang pamilya ko at magiging ligtas ako sa loob ng bilibid. Noong March 28, 2016, nagbigay nga si Sally ng 3 milyong piso kay Jad. Pagkatapos nito ay lumipad na si Sally at ang kanyang pamilya patungong China dahil sa kanilang takot na muling makidnap. Kusang loob kong ginawa ang sinumpaang salaysay na ito upang isiwalat ang aking nalalaman. Wala pong nagturo, nagbanta, nanakot, o nag-alok ng anumang uri ng pabuya sa akin upang gawin ko ang salaysay na ito. Bilang totoo, kusang loob kong inilalagda ang aking pangalan ngayong 9 ng Oktubre 2016 dito sa lungsod ng Muntinlupa. Wutuan Yuan Peter ko nagsasalaysay. Yes, by authority of the chair, this presentation is taking charge temporarily. Yes, Mr. Secretary. May we now call on Mr. Reynante Diaz as our second resource person. Okay, may we request, of course, the escort to please usher out our previous witness, Mr. Peter Ko, and may we now request the entry of witness Reynante Diaz. Reynante Diaz. E. De Lima.
Renante Diaz y de Lima. Yes, Mr. Chair. After, Mr. Secretary, after this one, how many witnesses do we still be expecting that they will be presented before this committee? After Diaz, Reynante Diaz, Vicente C., Romel Palcasantos, Rafael Ragos. so do you intend to present all of these witnesses, Mr. Secretary? Anyway, it's up to you to question them because they will be lined up here as witnesses. Thank you, Mr. thank Chair. you. Alin? Yes. Ito lang ba yung kay Diaz? 3 lang? Inyo pong napakinggan ang salaysay nitong si Peter Ko at ayon sa kanya, 2 beses siyang nagbigay ng 5 milyon dito nga kay Ronnie Dayan na siya namang nagbibigay kay dating DOJ Secretary Laila De Lima. Ito ay para daw sa pagtakbo ng senadora sa pagkasenador noong 2013 elections. Pinatotohanan niya rin na malakas itong si JB Sebastian kolekta ng pera para sa pagtakbo ni Senator Laila De Lima. At ngayon inaantay natin ang ilang mga witnesses na nakatakdang tumestigo pa.